Isa sa mga paborito kong gawin ay ang magbiyahe sa iba't ibang lugar, malayo man ito o malapit. Ngunit paano kung isang araw ang sinasakyan mo pala ay may kababalaghan na lihim? Magandang araw, Sir Mark. Ako nga po pala si Rika at ito ang aking kwentong kababalaghan na nangyari noong ako ay nagbiyahe papunta sa aming probinsya. At dahil nga malayo-layo ang aking pupuntahan, ay siniguro ko na 4:00 pa lang ay makakasakay na ako ng bus. Mabilis lang akong nakasakay at swerte na lang din dahil mayroon akong naabutan na upuan. Sakto naman at nakapwesto ako sa bintana dahil mahilig talaga akong magtingin-tingin ng paligid sa tuwing ako ay bumabiyahe. At ilang sandali lang ay tumabi sa akin ng isang batang babae. Napangiti na lang ako dahil ang cute kasi nito, pati na rin ang kanyang suot na puting bestida. Nawala naman ang ngiti sa aking mga labi nang bigla na lang itong ngumiti. Ewan ko ba pero nakakakilabot ang kanyang ngiti. Napalingon naman ako sa paligid at wala naman ng ibang bakante na upuan, kaya wala na akong malilipatan pa. Kaya wala na akong nagawa kundi ang manatili na lang sa tabi ng batang babae na yon. Umiwas na lang din ako ng tingin at ilang sandali lang ay nagsimula ng umandar ang bus. Sumilip na lang ako sa bintana upang tignan ang paligid. Subalit, masyado pang madilim, kaya sinara ko na lang muna ang kurtina. At balak ko na lang sana na matulog sa biyahe dahil malayo pa naman ako sa aking pupuntahan. Ngunit parang naramdaman ko bigla na mayroong nakatitig sa akin, kaya medyo nakakaramdam ako ng ilang. Pinikit ko na lang ang aking mata pero hindi ko magawang matulog dahil nararamdaman ko pa rin ang pagtitig sa akin. Hanggang sa hindi ko na talaga natiis pa at idinilat ko na ang aking mga mata. Nagulat na lang ako dahil ang batang babae na aking katabi ay nakatayo na. At nakatitig ito sa akin. Napalunok na lang ako ng aking laway dahil sa takot. Dahil gumuhit sa kanyang muka ang nakakatakot na ngiti. Napasigaw na lang ako at napabalikwas ng tayo. Dahilan para mauntog ang aking ulo. Nanaginip lang pala ako at ang katabi ko pala na bata ay natutulog lang sa aking tabi. Bumalik na lang ako sa pagkakaupo ko sa aking upuan at pilit na pinakalma ang aking sarili. Mabuti na lang talaga at hindi ko nagising ang ibang mga pasahero na natutulog. Tumingin naman ako sa bintana at doon ko nakita na maliwanag na pala sa labas. Hindi ko akalain na nakatulog na pala ako sa maikling oras. Napakunot naman ang aking noo nang bigla akong may narinig na tumatawa. At nasisiguro ko na ang tumatawa ay ang aking katabi. Ewan ko ba pero kinakabahan ako sa kanyang tawa. Dahil parang ganito ang tawa sa mga horror movie na aking napapanood. Dahan-dahan na lang akong lumingon. At doon ko nakita na nakatitig pala sa akin ang batang habang tumatawa. Nagsalubong na lang ang aking kilay dahil palakas na ng palakas ang kanyang pagtawa. Kaya napatakip na lang din ako sa aking tenga. Pilit ko siyang pinapatigil pero ayaw talaga sumunod ng bata. At nagulat na lang ako sa sunod nitong ginawa. Bigla na lang kasi ako nitong sinakal. Habang tumatawa ng malakas. Sobrang nagpupumiglas naman ako pero sobrang lakas lang din talaga ng bata. Kaya hindi ako makawala sa kanyang pagkakasakal. Sobrang nahihirapan na nga rin akong huminga
At ang naisip ko ng mga oras na yon, kung mamamatay na ba ako. Hanggang sa unti-unti na akong nanghina at nandilim ang aking paningin. Nagulat na lang ako nang may biglang tumapik sa aking balikat at parang nakahinga na ako ng maluwag. Napasinghap na lang ako at napahawak sa aking leeg at naalala ang pagsakal sa akin ng batang yun. Subalit sa pagkakataon na yon ay hindi batang babae ang aking katabi, kundi isang matandang babae. Hindi naman agad ako nakapagsalita dahil sobrang takot na takot ako sa nangyari at hindi ko alam kung ang lahat ba ng ito ay panaginip lamang dahil parang totoong totoo ang mga nangyari. Umupo na lang ako at pilit na pinakalma ang aking sarili. Pero nagulat na lang ako nang makita ang babae na nasa harapang upuan na at nakatingin sa akin ng nakakaloko. Nagulat na lang ako nang bigla itong sumigaw na nagpatigil sa lahat ng pasahero. "Mamamatay tayong lahat!" Natatawang saad ng bata. Nagsimula namang nataranta ang mga pasahero. Samantalang ako ay hindi ko maalis ang aking tingin sa bata na patuloy pa rin sa pagtawa. Hanggang sa bigla na lang nagpagiwang-giwang ang takbo ng aming sinasakyan na bus. Marami ang mga pasahero ang natumba at ang iba ay napilayan dahil sa tindi ng impact ng kanilang pagkatumba. At bigla na lang tumigil ang batang babae na tumawa at lumingon sa akin. Halos tumindig ang lahat ng balahibo sa aking katawan. Nanlaki naman ang aking mata dahil parang nagbago ang maganda nitong muka. Kaya napapikit ako dahil sa takot. At sa muli kong pagdilat ay nawala na doon ang batang babae. Napatayo naman ako upang hanapin ito sa paligid subalit wala na ito sa loob ng bus. Ewan ko ba pero may nagtulak sa akin na tumingin sa labas at doon nga nakita ang batang babae. Hindi ako makapaniwala at hindi ko maunawaan ang nangyayari. Kumakaway pa nga ito sa akin at ang sunod na lang na nangyari ay bumangga ang aming sinasakyan sa isang malaking puno. Dahil nga sa lakas ng pagkakabunggo ay tumagilid ang aming sinasakyan na bus. Dahilan kaya maraming tao ang nasaktan. Mabuti na nga lang at hindi ako masyadong napuruhan pero ramdam ko ang sakit ng aking ulo. At nang hawakan ko nga ang aking ulo, mayroong dugo ang tumatagas. Pinilit ko naman na tumayo at tinignan ng mga tao sa aking paligid. Ngunit lahat sila ay walang mga malay at maraming sugat na natamo. Buong lakas ko na kinuha ang kurtina at binalot sa aking kamao. Kailangan kong makalabas sa loob ng bus upang makahingi ng tulong sa ibang mga tao. Agad ko namang sinuntok ang salamin at pinilit na lumabas. Ngunit sa aking paglabas ay wala akong makita na malapit na bahay na maaari kong mahingian ng tulong. Sinubukan kong gamitin ang aking cellphone subalit ito ay tuluyan ng nasira. Kahit nahihirapan ay pinilit ko ng maglakad upang maghanap ng mahihingian ng tulong. Mabuti na lang at may biglang dumating na sasakyan, kaya agad ko itong hinarang. Mabuti na lang at hindi sila nagdalawang isip na tumulong at agad na rin silang tumawag ng ambulansya. Ilang sandali lang ay nagdatingan na ang ilang ambulansya na tutulong sa amin. Ngunit hindi ko inaasahan na malaman na sa bus na aming sinasakyan ay mayroon pala na isang kriminal ang nagtatago. At sa kanyang bag, nandoon ang putol-putol na katawan ng isang bata. Napatakip na lang ako sa aking bibig nang makita ko ang muka ng bata. Dahil ito yung batang babae na nakita ko kanina at nagbabala na kami ay mamamatay lahat.
Hindi ko na iwasan pa ang mapaluha dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kaawa-awa ng batang babae. Sobrang bigat sa pakiramdam na ang may gawa ng krimen ay nakaligtas pa sa aksidente. At ang ibang mga tao wala namang ginawa na masama ang namatay. Ngunit kahit na nakaligtas ang lalaki na pumatay sa batang babae, ay agad na rin itong hinuli ng mga pulis. At sigurado akong mabubulok na ito sa kulungan. At sana sa pagkakataon na yon ay matahimik na ang mga kaluluwa na namatay sa aming biyahe. Ngunit nang sasakay na sana ako sa ambulansya upang dalhin sa ospital, ay bigla kong nakita ang batang babae na tumatakbo palayo. Kasama ang iba pang naging biktima ng pagkakabangga ng aming sinasakyan na bus. Ngunit ngayon ay mas maaliwalas na ang mukha ng batang babaeng yun at kumaway na ito na tila nagpapaalam. Tumulo na lang ang aking mga luha at bigla na lang din akong nawalan ng malay. Nagising na lang ako dahil sa ingay sa aking paligid at napagtanto ko na ako pala ay nasa ospital at nasa paligid ko ang aking mga pamilya. Agad naman nila akong niyakap ng mahigpit at masaya ako dahil nakaligtas ako sa trahedya. Subalit hindi ko naman maiwasan na maalala ang mga nangyari at sa mga hindi pinalad. Simula nga noon ay hindi na ako gaanong umalis ng bahay at sumakay sa mga pampublikong transportasyon sa takot na maulit-ulit ang aksidenteng yon. Sir Mark, ako nga pala si Erickson. At ito ang aking kwento noong ako ay magbiyahe papunta sa isang sikat na pasyalan. Ngunit hindi ko inaasahan na makakaranas pala ako ng mga kakaibang pangyayari. Maaga nga akong bumiyahe upang hindi sumabay sa traffic. Mabilis kasi akong mainip, kaya masanay akong bumiyahe ng madaling araw. Nang dumating na ako sa sakayan ng bus, ay may iilan pa lang na mga tao. Natuwa naman ako at agad na bumili ng tiket para sa aking pupuntahan. Nang makabili na ako ng tiket ay agad na akong nagdiretso sa sasakyan ko na bus. Nakakatuwa lang dahil ang dami pang mga bakante na upuan. Kaya agad akong makakapili. Umupo na lang ako sa gitnang bahagi at wala pang nakaupo sa likuran. Naisip ko nga na mas makakapagpahinga ako ngayon dahil wala pang masyadong tao. Ilang sandali lang ay nag-umpisa na rin na umandar ang bus na aking sinasakyan. Agad ko namang inihanda ang aking earphones upang magpatulog sa mga paborito kong kanta at upang makatulog din ako ng maayos. Ipinikit ko na nga ang aking mga mata at makakatulog na sana ako. Pero bigla na lang akong may naramdaman na humawak sa aking batok. Napabalikwas ako at agad na tumingin sa aking likuran. Pero wala naman akong nakita na tao sa aking likod. Kumunot naman ang aking noo at tumayo ako para siguraduhin na walang tao sa likuran ko. Wala nga akong nakita na katao-tao. Napapailing na lang ako at bumalik na sa aking upuan. Sobrang nagtataka ako dahil ramdam na ramdam ko talaga ang paghawak sa aking batok. Bumalik na lang nga ako sa pagtulog at hindi na pinansin pa ang pangyayari na yon. Naging mahimbing na nga ang aking pagtulog subalit muli ko na namang naramdaman na may tao sa aking likuran. Ang nakakagulat pa, bigla na lang may humawak sa aking binti. Napadilat agad ako pero agad namang nawala ang kamay na nakakapit sa akin. Ang napansin ko lang ay ang kamay nito. Parang may mga sugat at may maitim na balat
Napalunok na lang ako at nakaramdam ng takot dahil sa paglingon ko sa aking likod, wala pa ring tao. Dahil nakaramdam na rin ako ng takot ay nagmamadali na lang din akong lumipat ng upuan malapit sa may mga tao. Napalingon ako ulit sa likuran ng bus. Parang may anino akong naaninag. Nagsalubong ang aking kilay dahil sigurado naman ako na walang tao sa likuran. Kaninong anino naman yun? Kinusot-kusot ko naman ang aking mata. Nawala na rin ang anino na aking nakita. Naisip ko nga na baka namamalikmata lang ako, kaya agad na lang akong umiwas ng tingin. Panandalian naman na naging tahimik ang aking biyahe at mayroon na ring ibang mga sumakay. Halos na puno na nga rin ang bus at ang tanging katabing upuan ko na lang ang bakante. Napakunot naman ang aking noo dahil ang mga bagong sakay naman ay tumatayo na lang at tila ayaw na umupo sa aking tabi. Ngunit dahil nga sa pagtataka ay hindi ko naiwasan pa ang tanungin ng isang matandang babae. Agad ko siyang inalok na umupo sa aking tabi. Pero sinimangutan lang ako nito at hindi pinansin. Sobrang nagtataka naman ako sa kanilang kinikilos dahil bakit mas pinili nila ang tumayo. Napabuntong hininga na lang ako at pinili na lang na tumingin sa bintana ng bus. Ilang sandali lang ay nakaramdam na naman ako ng parang may kakaiba. Dahan-dahan naman akong napalingon sa aking katabi na upuan. Nanlaki naman ang aking mata nang makita na may babae nang nakaupo sa aking tabi. Pero hindi ko naramdaman na may umupo na pala sa aking tabi. Nakayuko lang ito at natatakpan din ng buhok ang kanyang muka. Hindi ko alam pero tumitindig talaga ang aking balahibo habang ito ay aking katabi. At dahil nga sa aking kuryosidad ay palihim kong sinisilip ang kanyang muka. Subalit sobrang natatakpan talaga ng kanyang buhok ang kanyang muka. Hindi ko na lang ito ginulo pa dahil baka ito ay natutulog. Pero ewan ko ba kung bakit ganito ang takot na aking nararamdaman. Nang pagmasdan ko ang babae ay kapansin-pansin na may madumi itong damit. At nang makita ko naman ang kamay nito ay agad akong natigilan. Hindi ako maaaring magkamali dahil ito ang parehong kamay na nakita ko kanina na humawak sa aking paa. At dahil hindi na ako matahimik ay bahagya akong hinawi ang kanyang buhok upang tignan kung sino ang babae na ito at bakit niya ako ginugulo. Ngunit sa paghawi ko ng kanyang buhok ay nakita ko na nakatingin sa akin ng babae at mayroon itong nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Agad naman akong napalayo at binitawan ng kanyang buhok. Naramdaman ko ang panginginig ng aking kamay, lalo na nang magsalita ito nang hindi ko maunawaan ng mga salita. Agad naman akong napasigaw upang itigil ang bus. Halos lahat nga ay nakuha ko ang atensyon. Subalit wala na akong pakialam pa dahil ang mahalaga lang ngayon ay makababa na ako at maiwasan ko na ang weirdo na babae na yun. Tumigil naman agad ang bus at noong una ay pinipigilan ako ng ibang pasahero na lumabas. Subalit hindi ko na kayang magtagal pa sa loob ng bus na yun. Kaya pinababa na lang din ako ng driver. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil nakalayo na ako sa bus na yun. Naging normal na rin ang pakiramdam ko simula nang makababa ako ng bus. At nang sundan ko ng tingin ng bus na kanina ay aking sinasakyan, ay nakita ko sa likuran ng bus ang babae. Nakatanaw lang ito sa akin. Ngunit ito naman ako sa gitna ng daan at naghihintay ng bagong masasakyan na bus.
Mabuti na lang at maswerte at agad akong nakasakay sa ibang bus. At sa pagkakataon na yon ay naging tahimik lang ang aking pagbiyahe. Kaya nagawa kong mag-enjoy sa lugar na aking pinuntahan. Sa awa naman ay hindi ko na muling naranasan pa ang ganoong mga pangyayari. At kadalasan nga na mas tanghali na lang ako umaalis ng bahay. Hindi ko ito maaaring makalimutan na karanasan. Kaya sa lahat ng mahihilig sa pagbiyahe ay palagi kayong magdadasal bago umalis ng bahay. Magandang araw, Sir Mark. Ako nga pala si Kaloy, isang jeepney driver, at may mga kababalagan akong nararanasan na nais na ibahagi sa tuwing bumabiyahe ako gamit ang aking jeep. Sa totoo lang ay hindi naman ako ang naunang may-ari ng jeep na ito. Nabili ko lang ito sa murang halaga kaysa sa mga bagong jeep na binibenta. Natanggal kasi ako sa trabaho bilang isang family driver, kaya napilitan na lang ako na mamasada gamit ang binili ko na jeep. Ngunit imbis na maging maayos ang lahat, ay nag-umpisa na akong nakaranas ng mga kababalaghan sa tuwing ako ay bumabiyahe. Noong una ay hindi ko lang ito pinapansin hanggang sa lumala na ang aking mga nararanasan. Noong una ay may nagpaparamdam pa lang sa akin hanggang sa umabot na mayroon na ring nagpapakita. At dahil nga sa mga nakikita ko, ay madalas na akong mapahamak sa kalsada. Mabuti na nga lang at mahusay akong magmaneho. Kung hindi, maraming pasahero ko ang mapapahamak. Kung ako lang sana ang nakakaranas ay ayos lang, pero ang iba kong pasahero ay hindi rin pinalampas at may nararamdaman din na kakaiba. Marami tuloy ang natatakot sa aking jeep at minsan pa nga ay tinatawag nila itong haunted jeep. Ngunit kahit na ganoon, ay malaking tulong sa amin ang jeep na ito dahil may dala itong kababalaghan, ay may dala din itong swerte. Kaya hayaan nyo kong ibahagi sa inyo ang mga karanasan ko sa tuwing bumabiyahe ako ng madaling araw o gabi. Ganoong oras kasi madalas na nagpaparamdam sa akin ang mga nananahan sa jeep na yon. Marami ang nagsasabi na pabasbasan ko daw ito sa pari upang hindi na ako gambalain pa. Ngunit mas pinili ko na lang itong panatilihin na ganoon dahil iniisip ko na baka bigla na lang mawala ang swerte ng aking jeep. Kaya hinayaan ko na lang ang mga nangyayari na kababalaghan sa aking jeep hanggang sa tuluyan na lang akong nasanay. Naaalala ko pa noong una kong biyahe kung saan wala pa akong pasahero. Pero nakakarinig ako ng yapak na pumapadyak sa loob ng jeep. Hindi ko na lang pinapansin ang mga ganoong maliit na bagay. Hanggang sa lumipas ang mga araw, ay mas lalong lumalala ang pagpaparamdam sa akin. Isang araw ay maaga akong bumiyahe dahil sabi ng kapwa ko mga driver ay marami daw pasahero, lalo na at marami ang pumapasok. Sobrang dilim pa nga ng paligid pero tumuloy pa rin ako sa pagbiyahe. At nang dadaan ako sa isang malapit sa mapuno na lugar, ay bigla na lang nagpatay sindi ang ilaw sa loob ng aking jeep. Nagtataka ako dahil kakapalit ko pa lang ng mga ilaw. Ngunit nung makalampas naman ako sa madilim na lugar na yun, ay naging maayos na ulit ang mga ilaw sa loob. Agad naman akong napapreno dahil pagtingin ko sa salamin, ay bigla na lang ako may pasahero. Sobrang nagulat ako dahil hindi ko naman maalala na tumigil ako para magsakay ng tao. Nakayuko lang ang babae, kaya hindi ko nakikita ang kanyang muka.
Tinatawag ko pa nga ito pero tila wala itong naririnig. Kaya wala naman akong nagawa kundi ang magpatuloy na lang sa pagbiyahe. Pero hindi ko maialis ang tingin ko sa nag-iisa kong pasahero. At parang napapansin ko na palapit ito ng palapit sa aking pwesto. Butil-butil na nga ang aking pawis sa noo dahil sa kaba. Mabuti na lang at may sumakay na nga na iba pang mga pasahero. At nang malingat lang naman ako sandali, nawala na bigla ang babaeng yun. Natakot ako ng mga oras na yun pero mas pinili ko pa rin na magpatuloy sa pagbiyahe. Buong araw nga rin na mabigat ang pakiramdam ko. Natapos na ako na magpasada ng gabi at pauwi na sana ako sa aming bahay. Subalit nang padaan na naman ako sa madilim na lugar, ay bigla na lang akong nasiraan ng jeep. Wala ngang tao sa paligid at kakaunti na lang ang mga sasakyan na dumadaan. Inis nga ako na tinignan kung ano ba ang sira ng aking sasakyan. Pero maayos naman ang lahat. Kaya hindi ko maunawaan kung bakit bigla na lang akong tumirik sa kawalan. Sinubukan ko nga ulit na paandarin ng jeep pero ayaw talaga nitong mag-start. Wala naman akong ibang nagawa kundi kalikutin ng ilang pyesa. Pero habang abala ako ay bigla na namang nagpatay-sindi ang ilaw sa loob ng jeep. Sobrang bigat na ng pakiramdam ko kaya nagdesisyon na lang ako na kunin na lang ang aking kinita at iwan na lang muna ang jeep sa lugar na yon. Nagmamadali akong naglakad palayo at nang lumingon ako ay tumigil na ang pagpatay-sindi ng ilaw. Napatigil din ako sa paglakad at balak ko na sanang balikan ang jeep. Subalit nakita ko nga na may nakaupo sa unahan ng jeep na isang babae na natatakpan ng kanyang muka. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang babae na aking nakita kanina. Bago pa may mangyari na masama ay nagmamadali na akong tumakbo palayo sa jeep. Medyo malapit naman na ang lugar na ito sa aming bahay at sigurado naman ako na hindi mawawala ang aking jeep. Ilang sandali nga lang ay nakarating na ako sa aming bahay. Hiningal ako na pumasok sa bahay. Napapailing at natatawa na lang ako sa aking sarili dahil sa aking ginawa. Hindi ko akalain na iiwan ko lang ang aking jeep sa kalsada. Mabilis lang na lumipas ang mga oras at kinabukasan ay maaga akong nagising upang balikan ang aking jeep. Subalit hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Napanganga na lang ako nang makita ang aking jeep na nakaparada na sa harap ng aming bahay. Hindi ko na nga nalaman kung paano ito bumalik sa aming bahay. Sa kabila ng mga kababalaghan na aking naranasan, ay kasama ko pa rin ang jeep na ito at sobrang nagbibigay sa akin ng swerte. Maraming salamat Sir Mark sa pagbasa ng aking kwento. Sana ay palagi kayong mag-ingat sa tuwing kayo ay babiyahe. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa side channel natin na Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Dito ko po ilalapag ang mga fiction horror stories na isinulat ng mga magagaling nating mga writers. Ilalagay ko po ang link sa comment section. Pindutin nyo lang at sana makapag-subscribe po kayo. Muli po, Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Sandatang Pinoy, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell. Muli po, ako po si Mark. Maraming salamat po sa inyong lahat.